Kulay pula naman yan, Tito Noy's Vlog sa t-shirt. Pinakapi ko. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga titos, mga titas, nanay, mga tatay, mga lolo, mga lolas, mga kababayan ko. Ang topic po natin ngayon, ang itatakel natin, ay medyo usaping pera mga kababayan ko. Pagbibili po kayo ng kotse mga kababayan ko, kasi meron dito isang kababayan natin na medyo konti lang kaalaman sa pagbili ng auto. Maybe siguro maybe excited yung mag-asawa, na sobrang eager para makabili ng sariling sasakyan mga titos, mga titas. Ang nangyari sa kanila, hindi ako magbabagit ng brand ng kotse. Siyempre, i-respeto rin natin yan. China-made po siya mga kababayan ko. Meron pa bang 500,000 or 600,000 na kotse ngayon? Sa panahon ngayon, pati ang kotse ngayon nagtaasan na mga kababayan ko. Yung simple sedan lang, mga 900,000. What I know, may 800,000 pa. Pero pag mga matataas ang specs, 1.2, 1.5 na kotse, sedan yun mga kababayan ko. Ito kasi, yung mag-asawa bumili ng China car. Ang complaint niya mga kababayan ko, siyempre, hindi ko nagpa-filing up na, maraming mga coaching defectong China-made na to. Ayan filing up about the poor quality of China-made cars. Hindi ko babanggitin yung pangalan ng brand From engine problems to paint defects on vehicle that are only a few months old. Naku. Ibig sabihin mo, mga lampas na lang 1 month or mga 2 months, 3 months lang yung kotse. Mga kababayan ko, pag ganyan, kung talagang gusto mong quality talaga bibili mo, medyo hindi ko pinopromote what I know, ang China car din is maganda rin ang pero hindi pa natin subukan China ang China car Japan, pa ba, European at saka US made mga kababayan ko, subok na yan. Pero may mga kotse rin ng made in Japan or made in USA na tsempong napupunta sa'yo, parang may tawag doon na lemon car ata yun yung parang inayos lang nila para palabasin na brand new yun. Pero ang nangyari dito mga kababayan ko, ito ang sabi ng complainant, ang complaint planning apps. After Facebook user, yung pangalan lang, siguro okay na to, Jolo Monton, dinitali niya mga kababayan ko, how and her partner bought a car from a blank dealership in Santa Rosa, Laguna, only to find out later on that yung kotse na premium pa binili mga kababayan ko. Ibig sabihin, pag premium, medyo mahal to. Have substantial scratches and paint jobs done despite the brand new tag from the casa. Ayun, nakalagay brand new. May problema yung pintura ng kotse, may mga bula-bula pa, may mga dent pa. Dapat mga kababayan ko, kunyari kung bibili kayo ng sasakyan kung hindi kayo masyadong may kaalaman pa sa kotse, magsama po kayo ng driver or magsama po kayo ng kaibigan na may nagdadrive na or expert sa kotse para mahimayin nyo kung talagang okay ba itong brand na to, itong bibili ko ba to is durable ba to. Maybe siguro nagtipid pero premium ang binili na premium car ang binili na, maybe mga 1 point something plus yun. Ayun, ang nangyari, binalik niya sa kasa. Talagang, gusto na, mga kababayan ko, hindi pinupulot ang pera. Kung nabili niya yan is 900,000 or mga 1 million plus, kung may card loan pa yan. Di ba? Yung iba kasi mga kababayan ko, may mga ibang company na bumili ka ng isang produkto. Halimbawa, appliances or kotse. Pag lumampas ng 7 days, hindi ko lang alam kung ang kotse pwedeng ibalik siya to replace Ang gagawin nila,
Pag may depekto yung kotse mong binili, aayusin na lang nila. Hindi nila papalitan ng brand new. O, ganun yung mga babayan ko, lalo pag take the instance na ng mga babayan ko, ang TV. Pag lumampas ng 7 days, and then, after 7 days, ang TV mo nagkaroon ng defect, hindi papalitan yan. Aayusin lang nila yan. Tinan mo, hard-earned money mo. Kung inutang mo pa yan sa bangko, na medyo mataas ang interest, o ilang years to pay, 3 years, 4 years, 5 years to pay, tapos yung magiging product ng sasakyan mo or appliances mo, may depekto na, ay napakahirap niyan. Monton admitted not being too knowledgeable about cars. Ayan, hindi siya masyadong maalam sa kotse, kaya maybe siguro nadala siya sa sales stock, mga kababayan ko. As this was their first ride, ay yung unang kotse nila. But the suspicious were later confirmed when he brought the vehicle to blank accredited detailers to claim their promise of a free ceramic coating. Inayos sa mga babayan ko, pero next time mga babayan ko, talagang himayin mabuti yung sasakyan na binibili nyo. Maski anong produkto yan, titignan mo. Kunyari, ang sapatos, titignan mo rin. Yung mga branded na sapatos, kung may defect pala yon, tapos yung tahi pala, hindi masyadong maayos, papalitan ba nila yon? Kaya dito sa bayan natin, ewan ko lang, ang DTI dapat pa yung mga ganyan, pinapalitan kagad yan yung mga produkto, kasi pinaghihirapan mo yan Yung iba kasi mga kumpanya, hindi naman lahat yung iba nagsisinungaling, sir, brand new po yan. Yung pala yung sasakyan na yon, na isolid din ang dating owner, and then, inayos na ng medyo ng konti, palalabasin na na brand new. Kaya mag-iingat po tayo mga babayan ko. Meron pa rito isa, mga babayan ko, the same brand din yung makina, ang ingay-ingay. Mga 2 buwan pa lang sa kanyang sasakyan. Ayun. Hindi napaltan, inayos na lang mga kababayan ko. Sayang ang pera nyo mga titos, mga titas. Kaya, kung talagang gusto nyo ng durability, yung talagang matibay, it will last 7 years to 10 years ang kotse nyo, gumastos na lang kayo na medyo mahal. Dagdag na lang kayo. Kasi hindi pa masyadong... Although ang China car, mayroon din mga magagandang produkto, pero sa kotse, I think hindi pa sila subok Yun lang sa akin, opinion ko lang yung mga kababayan ko. Sa sasakyan, medyo kulang pa sila. Alam nyo ba, ang electric car sa China, parang ayaw na ng mga kababayan nila ron, nakatambak lang sa mga yard nila. Wala, ayaw Mas gusto nila yung fossil fuel, hindi yung electronic vehicle. Yun ang balita sa China. Basta kung talaga may extra kayong pera, mga 1.3, 1.5, matibay na yun Pero minsan, nakakatsyempo rin tayo ng Korean car, Japanese car, American car na may defect din. Kaya dapat ipacheck mo muna. Kung pwede, mag-drive test ka ng mga 1 o 2 araw. Pag basta mo, obserba mo yung sasakyan. Kung maingay ba, or pag umulan nga lalo, minsan may mga tumutulo pa sa sasakyan mo Di ba? Shoutout muna tayo mga babayan ko Ang isa shoutout natin ay congratulations kay walang favoritism to kay Shinjin 82 Vlog Official. Ate Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, Doc Juday, Shirley Mendrano, Michi Tigerfield TV, Mamalin Official, Jen Barona Vlog, Amlena Vlogs, Tessa Bala, Nanay Eva TV, Tatay Chairman Jovan, Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Rebs SK Jamming Vlogs, A-Heart Purple, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kabitek TV, Rhea May Perolino, Ludi Reyes, Edwin De Guzman, Tony Marsan, Lisel, Easy Mix TV, Dawigay, Chavs de la Cruz, Arlene Vlogs, Jurens Vlog, Angel Mix Vlogs, Jerian Saudi Arabia, Daria Licarte ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Jovis Official Channel, Tess Padolina, Ed Eunice and Virgis Tandem, Pearl DM, Team Sam.Vlog,
Tita Marie, AB Inir, SG, Lani Loren, Maart Eng Nanay, Marites Coho, Kabater Naga, Roseburg, Adventure, Ferdy Albinos, Jessa Marie Guevara, Angie of San Francisco, Charles Lumawig, Darpan, Namaste, Casablanca, si Jurens, Jurens Vlog, Christy San Miguel, mga babae. Sino nakalimutan ko? Si Nina Laresma Lorsano, yung iba na lang i-recall ko na lang Yung isang araw, kulay itim ang suot kong t-shirt ko. Binigay ito ni Jane Baron na vlog sa taga Hong Kong Lahat kami mga magkakaibigan, mga kagroup ko. Ayan kulay pula naman Medyo XL na to, double X. Ayun na lang mga kababayan ko Ang payo ko sa inyo, kung gusto nyo bumili ng durability, yung talagang matibay na sasakyan, gagastos lang kayo ng medyo malaki. Di ba? Na-tsempo lang siguro yung mamangin, pero marami na rin ng filing o complaints sa mga China-made na kotse. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. At mag-iingat po kayo. God bless sa inyo. Ito pangarap kong kotse. God bless sa inyo at peace sa inyo lahat. Bye!